Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa poultry dahil meron tayong naka-schedule na paglipat ng mga RTL from grower house papunta sa layer house. So itong paglipat natin guys ay medyo na-delay tayo dahil medyo nagka-problema tayo sa pag-install ng mga steel cage. Dahil medyo na-delay yung pagdating ng mga steel cage kaya na-delay din yung transfer natin. Nangingitlog nito sila guys, nasa 10% production rate nito sila at kailangan na medyo madilim natin i-transfer ang ating mga manok para maiwasan yung breakage sa loob ng tiyan. So nandito na tayo sa ating grower house number 2. So ito ay nasa 1,000 heads pa, more or less. Ato may nakabuyo. Pagdulom-dulom, ito na kuwaon yan, pagdulom-dulom. Pira peniler. Nasa 1,000 peniler. Wala na? May mga mortality na no. So sinimulan na naming i-unload dito sa grower house, then i-transfer na sa layer house. Ngayong mga 5 o'clock kasi pag medyo madilim na talaga mahirap na din dito mag-move. So laying na talaga ito sila. Ang popular ng mga palong. At during this time wala pa masyadong nabubuo na itlog sa loob ng kanilang katawan. Kaya yung chance na magkaroon ng breakage sa loob ng katawan ay medyo less pa. Compared kung umaga tayo mag-transfer. So mas active sila, mas mainit yung panahon, mas stressful sa manok at saka sa mga tao na nagka-transfer. Ayan o, meron ng mga itlog na naapakan. Doon, daming itlog. Ayan o. So, kailangan talaga na madaliin yung pag-transfer. Ngayon lang talaga kami guys na-delay ng pag-transfer. Kasi yung steel cage medyo natagalan din at saka yung pag-repair ng layer building. Damo na itlog no? Pangwaon na itlog niya na. Pangwaon mo niya itlog. So one reason kailangan na talaga ng ilipat tong mga manok is because of season, rainy season na, mahirap na dito. Maputik, palaging basa, baka may mga bagyo at saka madaganan ng mga puno to, mga manok. So yung mortality natin baka mag-increase. And then exposed din sila dito sa malamig na temperature kasi medyo nasa lilim yung mga kulungan. So hindi masyado safe yung mga manok natin dito.
$100 na. 100 na, wapa. Sobra na. So, apat-apat yung laman ng per box. So, itong sangro expected na more or less 500. Tapos dito sa kabila more or less 500 yung laman. So nakaabang na yung tubig with vitamins. Bukas bibigyan sila ng vitamins. Tapos nakaabang na din yung mga feeds nila. Yan, layer 1. Taas na ng mga palong. Yan, umiinom na sila. May mga ano na, bulb na, ibutangan mo na. So may nakita tayong leak sa nipple. Kailangan nating palitan ang nipple drinker. So guys, dito na building tayo, naglipat ng mga layer chicken, and then meron tayong mga nakita na mga problema dito guys, no? Kagaya ng mga leaking ng mga nipple drinker. So kahit ano nating prepare na walang problema, but pag nandyan na yung mga manok ay nagkakaroon pa rin ng problema, but nire-remedyohan natin yon para maiwasan yung stress na cause ng mga problema na encounter natin sa building. So yun lang guys, medyo gabi na dito sa poultry, and then medyo maulan din dito ngayon. So i-monitor lang natin kung anong oras sila matatapos pag transfer, and then bukas pabibigyan natin sila ng multivitamins plus amino acid para hindi masyado ma-stress ang ating mga manok. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito. At sana ay nag-enjoy kayo. Happy poultry farming! Bye!